Good day, ladies and gents. Happy New Year. This is Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So, for today's vlog, pag-uusapan natin ang top 5. Actually, top 4 lang yung napili ko. Top 4 na scooters na 125cc category. So, without further ado, let's jump right into it. Guys, Happy New Year sa inyong lahat. At kapag naka-reach ng 500 likes tong video na to, magpapag-giveaway tayo ng helmet. Meron akong mga helmet dyan for giveaway. So, papapili ko na lang kayo kung ano yung gusto niyo. Tapos, ngayong araw, pag-usapan natin, actually top 4 lang sana. Pero gawin ko ng 5. Top 5 na 125cc scooter. Yung nagdaan 2020. Ito ay ayon sa mga na-experience ko, ayon sa mga na-review ko bilang isang motorista, bilang motorcycle enthusiast, at also motovlogger na nagre-review ng motorcycle media, all that stuff. Ano man ang gusto niyo tawag sa akin. Basta yun. Ito ay base lang sa sarili kong opinion. Lahat naman tayo entitled sa kani-kanilang opinion. So, maybe iba yung opinion ng iba na mas magagaling sa akin. Pero ito is sa mga nagre-request lang na netizens ko na gawin ko daw ng top 5 na scooter na 125cc. Dito muna tayo sa 125cc. Ihiwalay ko ng video yung 150cc, 100cc, 110cc, tsaka yung mga automatic and semi-automatic as well as yung mga manual. Ihiwalay ko na lang ng video. Sa ngayon, 125cc na scooter lang muna. So, dapat top 4, pero yung top 5, sige, simulan na agad natin yung top 5. Gawin na lang natin si Suzuki SkyDrive. Yun, si Suzuki SkyDrive na 125. Alam ko 125 yun yung Suzuki SkyDrive na yun. Kung tama ako, correct me if I'm wrong. Pero kung hindi, alam ko kasi 125 yun. 125 na yun talaga. Search yan. Ayun, so 125 nga yung Suzuki SkyDrive. Hindi kasi siya ganun katunog ngayon, pero meron pa rin mga 125cc na SkyDrive, hindi SkyDrive Sport or SkyDrive Crossover kasi 115cc yung mga yun. Yung Suzuki SkyDrive na yun, napakadami nung gumagamit noon, pero ngayon medyo tumahimik na yung kanilang community. Pero meron pa din, actually sa Facebook group active pa rin sila, kaya lang konti na lang yung nakikita ko. So sasama na rin natin siya bilang sa top 5 na pinaka okay na 125cc scooter para sa akin. Kasi unang-una nakasama ko na sa long ride yung naka SkyDrive na 125. Nagustuhan ko yung fuel consumption niya. Napaka-decent din, napakatipid din sa gas. Bihirang-bihira siya magpagas. At the same time, matibay din to and madami ding mahahanapan ng parts actually. Up to now, madami pa rin mahahanapan ng parts. Alam ko FI na rin tong isang to. And hindi ako masyado familiar sa kanya, pero meron ako mga nakikita, nakakilala na gumagamit nito. And ayon sa kanilang mga feedback, nung mga tinanong ko sila, also nakakasama ko sila, okay na okay siya guys. Stock to stock, kahit wala kang palitan, okay na okay yung Suzuki SkyDrive. So siya yung top 5. Ngayon, ito na yung talaga yung top 4 na meron akong listahan dito. Nilista ko talaga siya ito. Lista ko talaga siya para masabi ko sa inyo yung detail. Sasabihin ko sa inyo yung downside and good side nitong top 4 na to na motorcycle. So, commercial lang, may nanggugulo. May nanggugulo. Nanggugulo ka, nagre-record ako. So, okay. So, top 4. Top 4 muna tayo, okay? Top 4 na pinaka-the best sa 125cc sa akin is the Mio Soul I 125. So, kung hindi alam ng nakararami, yun ang gamit ko na motor ngayon. For daily drive, hindi pa ako nagpapalit. Noong nagkaroon na tayo ng ibang motor, pero yun talagang tinira natin kasi yun yung kinuha ko na installment na, ayun nga, malapit na din siya matapos. So, yun yung personal use ko, Mio Soul I 125. Sasabi kong good side ng motor na to, una sa lahat is may kickstart. LED na yung headlight niya. Yun nga lang, yung likod, bulb type pa. Signal lights, bulb type pa din. At the same time, FI na siya, so matipid siya sa gas. Nalaro siya sa around 45 to 50 kilometers per liter, lalong-lalo na pag long rides. For city driving, nasa around 44, 43, mga ganon. Iba-iba rin yung nakukuha kong
fuel consumption sa kanya. Tapos, maganda handling ng motor na to. Napakaganda ng handling niya. Kulong nga muna to. May nanggugulo eh. Ang kulit eh. Bye-bye. Kulong na to. Kulong muna ako. Nanggugulo ko. Ayun. Okay na. So, ang pinaka nagustuhan ko sa kanya, selling point para sa akin, una-una sa lahat is, compare sa MIUI 125, mas stable to sa high speed dahil mas mabigat nga siya. At the same time, maganda yung handling niya. Talaga sobrang ganda ng balance na itong motor na to. Ang pangit lang sa kanya or ang downside sa kanya bilang personal use ko is yung suspension. Sobrang tigas ng suspension niya. So maganda to kapag nag-racing ka kasi mas stable siya kapag ganun katigas yung suspension mo. Ngayon kapag city driving, lalo na pag nakadaan ako ng mga lubak, medyo matagtag siya eh. So ayoko nang ganun. Mas gusto ko yung pang city driving na suspension. Ayoko nung suspension niya kasi nga kapag nalubak ako. Pero ang nagustuhan ko doon, ang napansin ko, mas maganda siya kapag may angkas or kapag mas mabigat yung driver. Kasi ako, nasa around 62 kilos lang ako, ganun. Something like that. So, magaan lang ako. And also, maliit lang ako. So, kapag solo ride ako, hindi ko gusto yung play ng suspension niya. Natatakot ako sa high speed. Kasi nga, medyo magaan. Pero okay, sobrang ganda ng handling na itong motor na to. And at the same time, durable, napakatibay talaga ng Mio series. Kahit itong sa akin na aksidente na to, hindi ako yung naka-aksidente, yung kaibigan ko. Nalaglag sila sa Immornal, tapos nasira lang yung fairings, pero walang tama yung makina, hindi na bago yung performance. Hanggang ngayon ginagamit ko pa rin, napacheck ko na wala talagang problema, sobrang tibay ng motor na to. At the same time, gusto ko din yung forma niya. For me, yung aesthetic na itong motor na to, gusto ko. Parang premium para sa akin. And also parang classic and modern yung design niya, pinaghalo eh. Parang walang talo. Yun yung nagustuhan ko sa motor na to. So, ayun top 4 sa akin, Mio Soul i125. And then yung top 3 is the Mio i125. Ngayon magtataka kayo, bakit top 3 yung Mio i125? Dapat mas lamang yung Mio Soul i125. Kasi sobrang laki ng difference nila sa presyo, guys. Ang Mio Soul i125, which is yung top 4 natin, ang kanyang SRP is 79,900 pesos. 79,900. Ganun kalaki yung Mio Soul i125 is 76,900 pesos. Habang yung Mio i125 naman is 71,900 pesos. So meron silang around 8,000 na difference sa price. Pero yung kanilang engine is pareho lang. Ang maganda lang kasi sa Mio Soul, LED na siya. At the same time, mas mabigat nga. So mas stable sa high speed. Pero with the same performance, halos same lang din yung performance nila. Magkaiba din na handling. Of course, mas maganda yung handling para sa akin ng Mio Soul i125. Ayun na lang siguro yung extra cost. Pero kung pag-uusapan natin yung value of money, mas okay sa akin yung Mio i125 dahil napakatipid sa gas, at the same time maganda handling. Very good din siya for shorter riders, especially female riders. Mas abot na abot siya, mas Filipino height friendly siya. Kahit around 4'8", siguro abot tong Mio i125, kayang-kayang i-drive. Kasi yung Mio Soul, yung katrabaho ko, 4'8" na babae, kaya na i-drive. So kahit 4'7" siguro or 4'6", kaya i-drive tong Mio i125. So yung Mio i125, yun, nagustuhan ko rin. Actually, maganda rin yung kanyang design for me. May kickstart din siya. At the same time, napakadaming available na parts. Kung gusto mo mag-modify, sobrang dami talagang available na parts. Napakasarap din nitong i-modify at pormahan ng motor na to. Madami nagpapaporma ng motor na Mio i125. So, siya yung number 3 para sa akin. Number 4, Mio Soul i125. Number 3, Mio i125. Tapos, ayun, nimble and madaling isingit sa traffic and affordable nga siya sa price niya na 71,900 pesos. So, siya yung top 3 para sa akin. Yung dalawang yon, Mio i125 yung top 3, Mio Soul i125 yung top 4. So, doon tayo sa top 2. Okay, ito, magkakatalo-talo na sa top 2. This could be top 1 para sa inyo. Depende yan sa gusto niyo or depende yan sa hilig ninyo eh. Pero para sa akin, is top 2 yung Suzuki Bergman Street 125. Ayun, Suzuki Bergman Street 125. Actually, sobrang ganda ng motor na to. Binulabog nito yung mundo ng motor nung lumabas to. Kasi, ang price point niya is only 76,900 pesos. Ganun siya kamura. Pero, yung itsura niya, maxi scoot na.
napakalawak ng kanyang storage, seat storage, 21.5 liters yung kanyang seat storage. Kaya, tas mayroon pa siyang power outlet, tsaka may kickstart pa. Tapos, full LED na rin, both tail light tsaka headlight. Tapos, ang lawak pa ng kanyang legroom. So, yun, talagang sobrang daming magagandang features nito. Masasabi ko, isa to sa mga motor na lumabas ngayon na bang for the buck talaga. Yung Suzuki Bergman Street 125. Ito talaga, bang for the buck. And masasabi ko, sulit talaga, sulit tong motor na to. Ngayon, top 2 ko siya, kasi may iba pang factor. So, yun siguro ang downside nito, yung gulong niya maliliit. 12 sa unahan, 10 sa likod. Mahirap humanap ng ganong size ng gulong nowadays. Kahit yung 12, mahirap na eh. Yung Mio Gravis, actually, yung Mio Gravis pala. Yung Mio Gravis pala, so yun, ngayon ko lang naalaala. Siguro kung top 5, Mio Soul I 125, Mio I 125, tas Mio Gravis. Yun yung top 3 siguro. Mio Gravis yung top 3. Kasi ito, fully digital na yung panel gauge niya, may kickstart. Tapos at the same time malaki din yung seat storage ng Mio Gravis. So yun, ayun yung top 3. Tapos matipid din sa gas. Halos kasi same lang din ng makina ng Mio Soul eh. Magkakaparehas lang sila ng makina. Siguro ang pinaka magkakatalo lang sa presyo nga kung ano yun dun yung mas afford mo. Tapos 12 lang din yung gulong nitong Mio Gravis. So, medyo mahirap din humanap nun. Pero siguro by that time na, ang mga Mio series kasi, sobrang kakapit ng stock tires niyan. So, by that time siguro na kailanganin mo na magpalit. Actually, ako ngayon 2 years ko na ginagamit yung sa Mio Soul ko. Hindi pa rin palitin eh. Pero ang odo niya, isa sa 14,000 na. Yung 14,000 kilometers yung odometer. Tapos papalitan ko na ngayon January. Pero yun nga, siguro by the time na magpapalit kayo ng motor kapag kumuha kayo ng Gravis is meron ng madami na available na gulong na size 12. So yun yung top 3 ko, Gravis. Fully digital yung panel, malaki yung seat storage, at the same time meron na din siyang power outlet. Yun nga lang wala siyang bulsa sa magkabilang gilid. Tapos, yung fuel tank niya nasa ilalim. So, mas maganda yung handling and balance niya nasa ilalim. And, protected naman yun. Yun nga yung sinasabi ng iba, downside daw yun eh. Pero, protected naman siya ng metal steel na frame. So, safe pa rin yun yung Mio Gravis. Yun nga, iba nakikita ko parang may lumulobong part pa. So, magkakaroon na lang ako ng pros and cons para sa Mio Gravis. Pero, yun nga, ngayon ko lang naalala yung Mio Gravis. Pero, siningit ko na rin kasi nahabol ko na may upload ko to ngayon January 1. Kaya, yun, tuloy-tuloy lang tayo. Basta top 5 Mio Soul, top 4 Mio i125, top 3 Mio Gravis, and then top 2 Suzuki Bergman Street. So ano yung top 1? Siguro may idea na kayo kung ano yung top 1, no? So the top 1 for me will be the Honda Click 125i version 2 Game Changer. So ito talaga yung top 1 para sa akin. Sabi ko nga, magkakaiba naman tayo ng opinion, pero para sa akin, top 1 talaga yung Game Changer. Kasi sakto sa kanya yung quality lang lahat eh. Mas malakas kasi ang price ng Game Changer na Click na 125 is 76,900. Magka-price sila ng Gravis. Ngayon, magkakatalo na lang yan kung ano talagang mas gusto mo sa motor. Kung gusto mo ba ng maxi scoot na looks, or gusto mo yung kagaya ng sa Click. Mas personal taste ko yung itsura ng Click. And also, yung laki ng gulong niya, mas okay para sa akin. For daily commute, at for long rides, mas convenient, mas okay yung handling sa akin ng ganun kalaking gulong. Mas may dulo yun eh. Pero ang maganda naman sa maliit na gulong, mas mabilis ang arangkada niya sa take off, no. Pagka nag-arangkada ka galing sa 0 to 60, mas mabilis maabot kapag maliit yung gulong. Pero may dulo naman kapag mas malaki yung gulong. At the same time, hindi naman sobrang laki ng gulong ng Click, pero regular size siya eh. Siya talaga yung pang-araw-araw na masasabi mong maganda pa rin na handling. Isa pa sa selling point sa akin ng Click, fully digital na yung panel gauge niya. Liquid cooled na siya. Sa lahat na nabanggit ko na yon, tanging Click lang ang liquid cooled. Wala namang problema sa air cooled kasi below 200cc naman itong mga motor na to. Pero alam mo naman ngayon, sa panahon ngayon, nagiging moderno na yung panahon. So, mas maganda na liquid cooled na kahit gaano kalayo yung ibiyahe mo, wala kang iisipin na baka mag-overheat or something like that. Basta mas okay sa akin na modern na yung feature niya, which is liquid cooled. Combi brake na din siya. At the same time, yung Suzuki Bergman, combi brake na din yon. So, meaning to say,
kapag ka pumiga ka sa likod na brake, merong sumasamang konting harap. 70% rear, 30% front. So, mas maganda siya or very good siya for beginners. Tapos, okay din ang kanyang fuel efficiency, no? Matipid din to sa gas. Napakatipid din ito sa gas. And also, malaki din ang kanyang fuel tank capacity. Ang Suzuki Bergman, ang fuel tank capacity niyan, 5.6 liters. Habang ang Click naman, 5.5 liters. Pero hindi sila nagkakalayo kasi FI ito parehas. Lahat ng mga nabanggit ko ngayon, FI na. So, hindi naman sila nagkakalayo. Usually, sa 125cc, naglalaro yan sa around 45 to 55 kilometers per liter. Depende sa throttle control. So, pagdating sa fuel efficiency, kung beginner ka, nag-decision ka pa lang na bumili dito sa mga motor na to, halos lahat yan, pare-parehas lang yan ng fuel efficiency. Nagkakatulala lang sa fuel tank. Kasi yung mga Mio, 4.6, 4.5, mga ganun lang ang fuel tank capacity niyan eh. So, maliliit ang fuel tank capacity nila compare dito sa Click tsaka sa Suzuki Bergman Street. Malalaki na yung fuel tank capacity nila. So, mas malayo yung mararating mo na hindi ka nag-iisip na baka mamaya abutan ka sa gitna ng bundok o ng kawalan ng gubat na wala kang mapapagasan. Nangyayari na yan, lalo yung napanik ng Marilaki kasi ikot ng Infanta ba yun? Sobrang konti ng pagpapagasan mo doon, kaya mas maganda na mas malaki yung fuel tank capacity mo. Pero sa fuel consumption, pare-parehas lang yung mga yan. Hindi naman sila nagkakalayo. Depende pa rin yan sa throttle control and also sa throttle hobby ng magdadrive. So, kaya ako nilagay din si Click kasi pag pinagkumpara mo yung kanilang max power, ang max power ni Suzuki Bergman is only 6.4 kilowatts at 7,000 RPM. Habang si Click naman is 11 horsepower at 8,500 RPM. So, sobrang laki ng gap nila pagdating sa RPM ng max power. Pagdating naman sa torque, 10.2 Nm at 5,000 RPM si Suzuki Bergman. Habang si Click naman is 10.8 Nm at 5,000 RPM. So, malaki din yung difference nila pagdating sa torque at sa acceleration sa power. So, mas gusto ko yung hatid ni Click na power. Kasi kahit mabigat ka, may angkas ka mabigat, kahit sa mga pataas, hindi ka mahihirapan. At the same time, gusto ko rin nga yung gulong niya. Mas gusto ko yung gulong niya. Hindi naman sinasabi na pangit yung gulong ni Bergman, pero parang ganun na nga. Hindi ko naman sinasabi na sobrang pangit, kasi sabi nga ni Sir Sak, tama naman niya, madadala ka naman niya from point A to point B. No, madadala ka naman niya, totoo naman yun. Also, nung naano ko siya, natatry ko siya, mas suitable siya sa mas matatangkad na driver kasi malaki yung motor, mataas yung seat height niya, malawak sobra yung legroom, sobrang lawak ng legroom niya. Yung gulay board, yung step through step board niya, sobrang convenient yun. Yun nga lang, yung gulong niya, mahirap humanap ng ganong size at the same time. Sasabihin kasi ng iba, hindi naman ako kumote para mag-banking. Dumaan ka nga lang sa mga sa mga kalsada, kagaya halimbawa pupunta ako ng Daang Reyna, merong mga daan doon talagang zigzag na eh. Hindi mo talaga may iwasan yung mga ganun na daanan. Kahit pumunta ka nga lang ng Cavite, ang dami na talagang zigzag na daanan, guys. Hindi mo masasabi na hindi ka mahilig bumanking o tamang semi-banking ka lang. Meron talagang instances, lalo na pag long rides, you're trying to keep up dun sa mga kasabayan mo. Meron talagang times talagang kailangan mong mag-lean. Kailangan mong sumabay sa facing nung rides ninyo. So, doon napapasok ngayon yung skills niyo bilang driver. Kung talagang, kasi mas okay talaga ipang cornering yung mas malalapad yung gulong para sa akin. Mas okay siya. Yun nga, dahil si Suzuki Bergman, hindi naman siya made for banking, cornering, all that stuff. Sinasabi ko lang, hindi mo maiiwasan na mapupunta ka sa ganong sitwasyon na kailangan mo talaga makipag-cornering to keep up dun sa facing ng long drive ninyo. Kung sakali man naka-Bergman kayo lahat, edi mas okay. Mas maganda yung facing ninyo, pare-parehas kayo. Yun nga lang. Tsaka medyo konti yung stocks. So, ang taas ng demand, konti yung stocks. So, para sa akin lang to, Honda Click talaga yung number 1 sa lahat ng na-try ko. Ang downside lang talaga ni Honda Click, sobrang dami din niyang issues, nakakabit na issues, gaya ng panel gauge. Yung mga tropa ko blue screen na, minsan wala na talaga, di na talaga gumagana yung kanilang screen. Tapos nangyari pa doon, pagkabili sa shop, nilagyan na agad ng filter para hindi mabasa yung loob. Tapos after ng isang taon, kung saan na-expired na yung warranty, tsaka nag-loose yung filter, nabasa yung loob, dun pa lang niya nalaman na may problema pala, wala nang warranty.
So napakahirap noon ipagawa. Sabi niya sa akin, paano nagawa? Bigla na lang daw bumalik sa dati, pero hindi pa rin stable. Na ano pa din, nasisira-sira pa din. At the same time, yun nga yung sa battery niya, nakapwesto sa step board. So madaling lumubog pa dito sa baha. Sasabihin na iba, parang baso naman yung science noon, na hindi mababasa yung battery. Pero kausap ko na kasi yung mga mekaniko sa kasa, sila mismo nakaklik. Tapos, ganun nga, sinulong nila sa baha kasi feeling nila hindi naman talaga yun madadali. Pero nung binuksan nila, pasok pa rin yung ano, parang nakita nila yung pinasok ng tubig. Madumi pa rin yung loob hanggang itaas, puro putik pa din. No, ibig sabihin, na ano pa din, na abot pa rin talaga. So, kung bahain sa inyo, hindi siya masyado friendly sa baha. Kaya yun, ako sa situation ko, Miusol ay talaga yung the best or suitable para sa akin na motor. Para sa akin, yung Miusol ay talaga yung suitable para sa akin. Pero top 4 lang siya. Kung i-compare mo as in general, magkakaiba naman tayo. Tinry ko siya as general as possible para makarelate din yung iba. Pero yun nga, top 5 will be Miusol i125. Top 5 pala. Top 5 siya. Top 4 will be the Mio i125. Miusol i125, yun, top 5. Tapos top 4, Mio i125. Top 3, Mio Gravis. And then top 2 will be Suzuki Bergman Street. And then the first place or pinaka nanalo sa kanya na ang Corona is yung Honda Click 125i version 2 Game Changer. Yun yung mga personal choice ko. Kung meron kayong ibang choice or meron kayong ibang komento, mas just comment down below. Ano lang to, pinagbigyan ko lang din talaga yung netizens na nag-request. Ang dami kasi nagre-request na gawan ko nga siya ng parang overall na kung ano yung summarize ko yung year 2020 ko sa mga na-try kong motor. Kung ano din yung top 5 na 125cc ko. Tapos, kung ano pa iba yung gusto mapanood na top 5, gagawa natin. Baka bukas or sa makalawa, gawa natin yung top 5 150cc. Tapos, sumunod is 110cc scooter naman. Tapos, sumunod is manual transmission naman na underbode. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ned Adriano. Happy New Year sa lahat sa inyo. And i-like mo tong video na to kung gusto mong pag-giveaway tayo. So, always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now.